Ano na nga bang name ng baby boy natin? So, bago natin sagutin yan, bump update! Ayan na si baby at 16 weeks. Ang laki niya na. Ngayong week din natin, first naramdaman yung kick ni baby. Actually, it's more of like a flutter, ganun. Quickening yung tawag nila. But anyway, so going back dun sa question natin. So as mentioned before sa previous na vlog ko, Chino na talaga yung gusto namin na name. Although, pinag-iisipan pa namin kung nickname ba yon or legal name. Kasi, Chino Capiral, super short na parang masyadong screen name. Hindi siya tunay na pangalan, di ba? Parang, I don't know, lacking. Parang kulang ang dating, ganun. So, initially, ang naisip namin na second name para kay Chino is combination ng name ng mga grandfathers, na mga lolos. So, Robert plus Emmanuel Roman. So, Chino Roman. Kaso parang sounds like a screen name na naman na parang action star or parang Viva Max artist. Parang ganon. Kaya parang napapaisip kami, parang masyadong pang-adult yung dating niya. Although, si PJ, yung cousin ko, made a good point naman na hindi naman din okay na ang pangalan ng bata sounding too pang bata. Kasi kung ang gagawin namin, ibibase talaga namin sa mga grandfathers, tapos papaikliin, Robbie, Eman. Parang masyado naman din pang baby. Or Robert Emmanuel, which is, yun na lang yung pangalan. Nickname na lang talaga yung Chino. So, ano sa tingin ninyo? Comment down below. And also nga pala si baby, kasing laki na siya ngayon ng avocado. So, pakita natin kay Kitty. Ate! Oh! Tinanong ko yung doctor kung okay lang ba yun na patagal ng patagal, pataas na pataas yung sugar ko. Bump update! 17 weeks na tayo and ganito nakalaki si baby. Yeah. Nasa 14 units na nga pala yung insulin na ini-inject sa akin every night. Tinanong ko yung doctor kung okay lang ba yun na patagal ng patagal, pataas na pataas yung sugar ko. So, normal daw pala talaga yon. Siyempre, with the hormones and the baby, lalong tumatagal, lalong lumalaki siya, tumataas din daw yung insulin resistance ko. Kaya, tumataas din yung pangangailangan natin sa insulin. But, it's totally normal lang naman daw. And, tinanong ko nga kung yung 14 units, masyado bang mataas na yon? Actually, yung iba daw umaabot daw pala ng 50 units per shot. So, not so bad na rin naman pala considering nasa second trimester na ako. Pero we can expect na lalong tumatagal, tataas pa siya. And it's normal. Anyway, so ganito na daw kalaki si baby ngayon. Actually, turnip dapat, pero wala kaming turnip. So, siguro a little bigger ito. Medyo malaki ito than a turnip. Pero, about this size na siya. So, tara, pakita na natin kay Kitty. Okay, oh Kitty, the baby is as big as this one. Wow. Yeah. I like it. Bump update! So, ganito na raw kalaki si baby. Although parang medyo malaki to. Kasi sabi sa app, mga 5 inches na si baby ngayon. Ito kasi parang 6.5 siya eh. Anyways, ang update, nung last check-up namin, si baby is breech daw. As in, baliktad. Imbis na head first pababa, feet first. Pero sabi ni Doc, parang hindi siya masyado nagmamatter kasi mukhang isi-CS ako since may GDM ako and minomonitor yung high blood ko. So, most likely, mukhang isa-schedule yung CS ko. 18 weeks pa lang ako, hinihingal na ako. Sabi ni Doc, medyo maaga daw yun kapag hiningal ka ng 18 weeks. So, mukhang kailangan kong ipacheck yung heart ko kasi just to be sure lang daw. Usually, normal lang hingalan, pero mga third trimester pa pala. So, next week, mukhang magpapacheck ako sa heart. So, update ko kayo. Ayan lamang, wow. Ay, bump update. Ito na nga pala si baby. Bump update! So, ngayon, nasa 19 weeks na tayo and ganito nakalaki si baby. Tapos, nanggaling na rin pala ako sa OB to check yung hingal ko. Nire-refer niya ako sa cardio kasi sometimes daw yung hingal, something to do with the heart. Kasi nga, masyado pa raw early yung paghihingal ko. Normal siya at around 3rd trimester. Kaso nga, 2nd trimester pa lang ako. So, just to rule out lang din, kung meron akong something sa heart, sa cardio niya ako ni-refer. Nakapag-lab test na rin ako. May ECG and 2D echo. Sa Monday pa, yung result,
ng ECG, tapos yung 2D echo naman, nakaschedule din ng Monday. Pero so far, chinek ko yung results kasi makikita mo naman yung parang range nung sa blood test. Normal naman lahat. So, ang sabi rin pala ng cardio na if ever ma-clear nga ang everything sa heart, next ko naman is pulmo. Baka kasi bumabalik naman yung asthma ko kasi before, meron akong asthma nung bata ako. Tapos nung college ako, nagka-allergies ako ng malala. So, may possibility na bumabalik sila. Yun yung next na steps and update ko na lang kayo. Okay? Kasing laki na raw ng mango. Ng malaking mango si baby. So, pakita na natin kay Kitty. The baby is as big as this. Although hindi ako bed rest like the whole pregnancy katulad nung kay Kitty, parang mas maraming complication yung ngayon like GDM, may time high blood ako although hindi naman na. Yung hingal ko nga pinapa-rule out, baka may something sa heart ko. Parang sabi ko kay Daddy Christian, once na ECS ako, parang gusto kong ipasabay na ipatay na yung tubes ko kasi parang medyo nakakatrauma maging pregnant na ang dami mong pinagdadaanan. And alam niyo kung anong sabi niya, magpapa-vasectomy na lang daw siya. Turn naman daw niya. Wala lang. Natuwa lang din naman ako na meron siyang initiative sa ganong bagay. I mean, di lahat mag-offer ng ganon, right? It's nice naman na willing din naman siya to do his part. Anyways, 20 weeks na nga pala tayo and ito na yung bump update. As big as sweet potato na raw siya. So, tara, pakita na natin kay Kitty. Wow. Mukhang magsa-start na tayo ng pagne-nesting and pag-organize dahil nagpadala ang Unilove nitong gift nila for baby Chino. Sa mga hindi nakakaalam, Unilove ang first brand na nagtiwala sa amin. Pero ngayon, super excited ako kasi merong mga bagong limited edition na Peppa Pig products. So, isa-isahin natin. So, meron silang Peppa Pig na laundry detergent, Peppa Pig fabric softener, meron ding dalawang Peppa Pig na wipes, si Peppa Pig and si George. Pero for today, ang magiging focus natin is itong Peppa Pig Slim Fit Baby Pants. Ito yung itsura ng packaging ng medium size and ayan, kita si Evie. And ang gusto ko dito is resealable yung mismong packaging. 60 pieces na nga pala siya and it comes in different sizes, medium, large, XL, tsaka XXL. When it comes to the design, merong dalawang cute na variant, tas magkaiba siya front and back. Ang gusto ko rin dito, meron siyang wetness indicator at saka disposable tape. Pag tinouch mo siya, soft and breathable naman yung feeling. Tapos, stretchable din pala yung waistband. Higher din yung leak guard and pag kailangan nating i-tear yung sides, madali na lang din. Faster absorption na nga rin daw pala to comparing to other Unilove diapers. And nung nag-test tayo using 150 ml ng water, in fairness, wala naman ding nag-leak dun sa tissue paper na winipe natin. Kaya mga mommies, try yun na rin habang available pa ang Unilove Peppa Pig diapers.